Yung place na to, yung dati is ito ay tinatawag lamang na Malabon. Then later on naging city siya, Malabon City. So Malabon City, siguro ako para sa akin to, ito yung sentro ng Pigeon ng Kalapate. Bakit? Unang-una yung place, yung tinatawag nating Hulong Duhat o yung Gasak. Maraming traders ng doon ng Kalapate. So, merong dati from Saturday and Sunday. Pag dating na Saturday and Sunday, nung bata pa kami, magbabike ako, around mga 4 kilometers. Siguro ganun, no? Mga 3 to 4 kilometers, magbabike lang kami, mga bata pa kami, para pumunta doon. Minsan, pag may pera, bibili. Minsan, pag walang pera, magdadalang Kalapate, magbebenta. So, ganun umikot yung childhood ko. So, exposed na agad kami sa Kalapate. So, yung Malabon, yung mga bata dito, habang lumalaki, lalo na from nearby barangays, mula dun sa Hulong Duhat, and kasama na yung katabing Nabotas and Caloocan, naging tao o napunta sila dito sa place na to. So, dati dun sa plaza ng Malabon, then later on, dati kay Aling Lita, kung matatandaan nyo si Aling Lita, then sa mga tabi-tabi doon, sa plaza, sa tabi ng plaza, sa basketball court, then nung recently bago mag-pandemic, nilipat na to doon sa may Dampalit, sa malapit sa tulay, sa may boundary ng Panghulo o Bando, tsaka ng Dampalit. So doon sa may sabungan, yung sabungan ng Dampalit, doon nilipat to. So siguro yung place, yung trading ng Kalapate doon, yun yung nagpamulat doon sa mga bata. Kasi doon sa Malabon, mga bata pa, basta mga 5, 6, 7 years old, may mga sarili ng Kalapate yan. Kahit na kahunan sibuyas, may kulungan yan o meron silang Kalapate. So hanggang sa makatandaan nila na nagkakalapate sila. So, kaya nga, isa yung sa naisip ko, bakit napakaraming magaling na pansier sa Malabon. Sa Malabon, hindi marami yung maka-afford na magkalapate like other big time pansiers ang naglalaro. Pero doon, kahit na 2, 3, 4 na ibon yung nilalaro, lalaban yan. Kasi, yun nga yung sabi ko, bata pa lang sila, naobserbahan na nila, nakikita na nila. So, doon nga sa mga car winners sa MFC, alam ko, marami yung nakakuha. One of this is yung close friend ko, or kapatid ko na, si John Makasakit. So, winner siya ng BIOS. Pero, that time, third ako eh. So, isa lang yung nakaharang, pero siya yung nagwagi. So, Malabon, isa pa to sa nagbigay ng great part sa Pigeon, sa pagpapalaki ng Pigeon. Kasi hanggang ngayon makita mo yung mga kababata ko nun, hanggang ngayon nagkakalapate pa rin. Hanggang ngayon nagre-race pa rin. So, sa ibon, sa klase ng ibon, marami dyan. Mga tokod lines, holy lines, mga ganun. Pero, doon sa knowledge, dati nung hindi pa oblong yung ring ng PHC, kabisado nila kung anong kulay yung 2006. Kasi parang 2005 nag-start yung sensor ng nung gumamit ng sensor si PHC. So, under 2004, kabisado nila anong kulay ng ring, ano yung series na sinasabi nila, pasok. Kasi merong magiging commercial pag sumobra So, alam nila lahat yun. Kanino to? Kabisado nila Ngayon, nag-win na yung like sa ganun Dati yun yung... Kasi dati yung ibon, napakahirap bumili. Mahirap kumuha. So, umaasa yung mga taga-Malabon. Mahirap lang kasi karamihan ng pansier doon. Hindi ko masinabing lahat mahirap. Pero, umaasa sila doon sa mga nahuli na ibon. Kasi maraming big time pansier na nakakasagupan ng mga ibon doon. So, madalas nakakahuli ng
ibon ng malaking tao. Pero sa ngayon, sana natanggal na yung practice na pag nahuli, wala na. So, hindi naman natin masasabi na lahat ng taga Malabon is honest. Hindi rin natin masasabing lahat ng taga Malabon nagtatago ng ibon ng ibang tao. So, bakit nasasabi ko to? Kasi sa Malabon din po ako lumaki. So, nakikita ko kung ano yung nasa tabi ko, yung mga kapitbahay ko, na maliit pa lang kami, talagang kalapate na. Yun yung pastime doon, kalapate. Kalapate, tsaka yung hook, pamiminlet, yung nanghuli ng isda. Ganun lang yung ano namin doon eh. Pero most of the time, kalapate. So, ang kalapate sa Malabon, bahagi na siguro ng culture ng taga Malabon. So, hindi ko ngayon masyadong nakikita kasi hindi na ako doon nakatira, nasa Montalban na ako. Pero yung dami ng pansier na nandun, nung wala pang loading area sa Malabon, yung sa MMFC, pag nakita mong mga nakabike, karamihan ng mga taga Malabon, lalo na nung hindi pa 2.5 ng motor, ng motorbike, ng single ng motor. Yung mga taga Malabon, maglo-load sa MMFC, Santa Quiteria pa lang loadingan, mga nakabike lang yun, makikita nyo. Yung mga isa, dalawa yung, yung pangsali, nakasesto pa. So, mahabang history, pero pag may mga nakausap kayong mga taga Malabon, marami kayong mapupulot. Yung popular na Magic Beans, originated from Malabon. So, meron silang sariling mix. Lahat kami doon may sariling mix na magkakaparehas. May mga variation lang. Pero, malaki. Ano ba yung essence ng Magic Beans? Yung Magic Beans is combination lang yun ng mga minerals saka multivitamins eh. Pero meron yung mga minerals na pangkalapati talaga. Hindi yun nilagay doon kasi kailangan lang ng minerals. So, most of taga Malabon may sariling mix niyan. Nagka-capsule sila. Diyan nag-originate yan. Kung ginaya, wala man tayong magagawa. Yung tindahan niya ng halimbawa ng lugaw, sumikat yung lugaw, may tatabi dyan, tindahan din ng lugaw. O kaya bilihan ng parts ng bike, may tatabi dyan, hindi naman bawal. So lahat yan. Pero siyempre, ang gusto natin yung pinanggalingan, yung original. So, mga kalapatids ko sa Malabon, sana maging proud tayo dun sa naging part natin, lalo na yung mga kaedad ko or yung mas may edad pa sa akin, na let's be proud na taga Malabon tayo, meron tayong malaking part sa development ng pigeon racing sa Pilipinas. And one of these days siguro, after 2 years, 3 years, maghanap kami ng location dyan sa Malabon eh, maglalaro. Dyan namin ilalagay yung loop namin for retirement na yun. Hindi ko alam kung paano ako gagawin ko kasi nakabase na ako sa Montalban. Pero yun yung dream namin na bumalik sa Malabon para mag-race na lang, magre-race na lang kami. So, siguro after several years pa. Pero not more than 5 years kasi baka baka hindi na ako makatayo noon pag after 5 years. Pero hindi na pa naman po siguro. Pero hindi natin kasi masasabi yung panahon. Hindi natin sasabihin kung kailan tayo tatawagin dun sa taas. Sa taas nga ba? Oh. So, mga taga Malabon, sana ituloy natin yung kung ano yung nasimula natin nung 80s, 70s, 80s, ganun. Ngayon, pakita natin na nandun pa rin yung galing sa pag-iibon ng mga taga Malabon.